kahit balatan niyo pa ako ng buhay, hindi ako patitinag. Yan po ang matapang na sagot ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa muli niyang pagharap sa Kongreso dahil pinatawag siya, mga kababayan, again, sa Kongreso. Base lamang sa privilege speech ay isang kongresista, mga kababayan, itong, wala nang paglagyan ng taba, mga kababayan, na kongresista. Privilege speech na inakusahan si VP Sara, pinatawag agad si Sara, mga kababayan, tungkol dito sa misuse of funds. Kaya hindi po nagpapatinag si VP Inday, mga kababayan, at kanyang hinarap. Etong mga buhaya sa Kongreso, mga kababayan, panoorin po natin. Officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Pinadalhan ang sulat. Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation. Malamang, mga kababayan, ipapakulong nila dyan si Sara. Contempt na naman yan. With preliminary determination on privilege speech number 379. Ang nagbigay ng privilege speech, itong matabang ito, Letter, kamukha I ni am TP. appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Go, Sara, go! Simply because we have not done anything wrong. Walang ginagawang masama, pinatawag sa There is no Kongreso. misuse of funds. No misuse. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. Correct. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, Hindi sa korte ng mga here to buhaya. say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. Opening statement pa lang ng mga buhaya, mga kababayan, guilty na si Sara sa kanila. And those are The same people, sina Luistro, sina Raul Manuel, yung mga buhaya, mga kababayan, young guns. cases that should properly be taken in the courts of law. Correct. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and Well-funded. coordinated political attack. Well-oiled. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. Siya, A speech si Porky, that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. do not vote for Sara. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is Black solely propaganda. at Target. discrediting my name and my Attack. office to prevent future political contests. Agree. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. Sila na nga bahala, I have di ba? narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang drama. Just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure Pleasure. of Congressman Martin Romualdez. Minention na talaga si Romualdez. Dahil si Romualdez naman talaga, mga kababayan, ang may hawak niyan Kahit maglulundag ka dyan, magtatumbling, anong gagawin mo? Kung ayaw ni Romualdez, di niya bibigay yan. King for any special treatment. Yung budget ni Sara nga, kinuha nga ni Romualdez, mga kababayan, nilagay sa DSWD para siya ang mamigay ng ayuda. Ako lang ang may karapatang mamigay ng ayuda. Nor am I asking you to uphold any tradition
There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do Correct. whatever you wish with the OVP budget. Oh, kung ayaw ibigay, di wag. Dami mo pag sinasabi. Wag na lang ibigay. Oh, ganyan ang If sabi all ni the Sarah. documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Oh, wag kayong magbigay. Dami niyo pag sinasabi. Sa Oh. totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Correct. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Correct. What you are trying to do is make a case for impeachment. Oh. Gusto lang i-impeach si Hindi naman Sarah ako kakandidato sa sa nalalapit na 2025. eleksyon. Hindi ako namumulitika. Correct. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms Ang lahat ng ito ay courtesy sa bangag, oh, mga kababayan. na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Ang taong tinulungan ni Sara Duterte na makaupo dyan sa pwesto. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit Ngayon, na hindi ako ang problema ng bayan na ito. ang problema ay yung nakaupo sa palasyo. Yun talaga ang problema, mga kababayan. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, Na hindi sinusolusyonan ng nakaupong presidente. kahirapan, Na walang pake ang presidente, basta magduran-duran lang kami. illegal na droga, Na ironically, yan pa ang issue laban sa kanya kriminalidad, terorismo, na dumarami ngayon sa pag-upo ng ngag-ngag na administrasyon. hindi na sapat na healthcare, Oh, nakinuha pa ang budget ng PhilHealth. Oh, kalidad ng edukasyon, kalidad ng edukasyon na tinanggal pa yung iba pang mga mga kababayan benefits sana na makukuha ng mga students. kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, Oh, flood control na binangga ng barko, baha ang buong kamay nilaan. at marami pang iba. Too many to mention. Magdamagan tayo dito. So, you may try to destroy me, May try to you destroy can me. skin me alive, You can balatan niyo man ako ng buhay. and throw my ashes to the wind. Grabe. Cremate na agad. To the ashes. But let Ashes it to the be wind. known, Mm. you will find me unbowed. Oh, hindi niyo ako I will matitinag. continue to serve the Filipino people no matter Go, the Sarah, go. personal cost Mm-mm. or political intrigue. Correct. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege Hindi yan sasagutin ni Sarah. Walk out na yan si Sarah mamaya. speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. After nito, mga kababayan, malamang mag-walk out na yan si Sarah. Oh. Another middle finger na naman para sa mga buhaya, mga kababayan. I therefore request this committee to terminate this inquiry Tapusin na ang walang for its kwentang, clear lack of any walang kwentang hearing na yan. proposed legislation Mm. or substantive matter for discussion. Correct. Syukran! Oh. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na grabe, humarap talaga si Sara Duterte sa mga buhaya for the second time around. Pwede na siyang hindi pumunta dyan pero pumunta talaga siya personally, mga kababayan. Dahil lang sa privilege speech ng isang isang crocky rin, mga kababayan, tungkol sa kanya na misuse daw sa funds. Hoy, kung may misuse sa funds, unahin mo si Tambaloslos at yung presidenteng laging nagka-concert. O, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.